Kawan mga kabombo, si Attorney Sunny Matula, ang presidente sa Federation of Free Workers. Attorney Sunny Matula, Attorney, mayong gabi eh. Ay, mayong gabi, Kiren, o siyempre, mayong gabi usab sa imong mga tigpaminaw o imong mga abyan sa kahanginan o sa social media. Okay, Attorney, gikan sa perspektiba sa balaod ba? Igo ba ang basihan sa probable cause para ipadayon ang impeachment? Na-desisyonan na sa House Committee on Justice kaya adunay probable cause. So, kanang pag-question sa probable cause, that is factual finding of the impeachment committee or the House Committee. So, mutan academic na kung ato pang questionon kung adunay probable cause. Kaya adunay na may desisyon na may probable cause. So, atong nadunggan ang mga defender sa Vice Presidente hulaton na lang nila ang trial before the Senate. Pero kana siya, Attorney, mukabig na siya og number pag-abot sa Senate. Sa plenaryo. Sa plenaryo, siyempre, nag-ingon ng Article 11, Section 3 na nagkinahanglan o 1/3 votes of all members of the House of Representatives. So sa kasamtangan, adunay 316. Yeah. Kauban na diha ang district o party list representatives diha sa House. O ang 1/3 niya na, so ang 1/3 sa 316 is 105.33. So sa 1.5 atong i-run off ka na, dapat makakuha og 106 sa plenary. No? Sa aduna na 53 sa mga miyembro sa House ang niduso niini, so doon na lang kasi yung 106 votes ay halos katunga na ang miyembro ni Ana sa Committee on Justice, 53. So pila na rin kulang niya itong 106, so 53 usab na lang ang kinahanglan nila para makuha ka ng 1/3 sa 316 members of the House of Representatives. So, Attorney, gi-consolidate man to, no? Gi-consolidate man to kagahapong adlaw. Lantaw nimo mas okay ba nga i-consolidate ang duha ka mga reklamo? Ay, palagay ko naman sa para pagsampa sa impeachment information sa Senado, dapat isa lamang, no? So, kaya dapat i-consolidate sa House Prosecution Panel kung kini maaprobahan na sa plenary sa House of Representatives. Okay. Kanang mga possible pa man nga mga timelines, Attorney ba? Nga sa mga May 11. Posible pa na siya makabot nila sa House nga malabay na siya, pamapasa na pa doon sa Senate by 11? Sa kasamtangan, akong tanaw adunay numero ang House of Representatives na mo aprobar sa pagduso ni ngadto sa Senado. Kaya po ang nadunggan ako atong spokesperson ni Vice President Sara Duterte na ilan lang daw hulaton. Okay. Kana, Attorney, okay na ng one day niya. Karon nasa preparation stage aga Senado, okay ba pod nga sayo-sayo gid sila ang preparasyon? Sige, atong balikan aga linya na Attorney Sunny Matula, kalabot pinini kay unya ato pa na siyang pangutanon sa kuan katong sa labor kay ni preparation ni sila alang sa mga kalihukan ug mga adlaw. Attorney. Attorney. Naputol ta kay na ako sa biyahe. Ikaw bang Kevin, ano? Preparation mo kuan and preparation mo activity ugma. Sige la, Attorney. Tud kuan, Attorney. Okay. Kanang unsay nakita pud nimo nga
naningkamot nga mahimong preparado ang Senado karon sa pagpanguna sa ilang Senate President Tito Soto. Palagay ko siyempre, matagal na silang naghahanda at kagamiha ata doon na sila parang consultative meeting para sa pagpreparar sa umaabot nga impeachment trial sa atong Vice Presidente. O kariadto man, ginaingon na ni Senate President Soto nga handa ang Senado na mag-convene into impeachment court para paminawon ang mga asunto batok sa Vice Presidente. Na naman ay budget daanan na attorney, no? Oo, siyempre sa himon na sa General Appropriation Act bawat tuig i-budget. Ilan naman ay nang pangandaman po di ay appeal aga pag start na ng budget anak kay ingon man sila na naman daw ug wala pod pwede raman mo ibot kay mga 27 million raman sab kaya raman po daw na pangitaag pagi. Siyempre oo, pero ang atong gitanaw ang sa trade union movement atong natanaw nga dapat paspasan nila kanang pag-impeachment para maging accountable ang mga public official pero dili nila kalimtan ang mga issues sa mga mamumuo sama ni atong ginalabing 200 pesos wage hike kada adlaw sa tibuok Pilipinas. Mo gina siya attorney gyud. Kana bang ako lang ba what if posible ba maapektuhan ang sa political conflict ang economic o labor issues hinuon ani? Siyempre ma-divide adunay probably laman pud ng mga budget ang ilang oras pero atong pag ginaawhag ang Senado o ang House of Representatives nga samtang ipaminaw ang ilang ginalihok ang impeachment patok kang Vice President Duterte dili po nila hikalimtan o di nila katulgan ng mga nun nagikinahanglan sa labor sector ug ugma amo kanang ipahayag pinaagi sa pagmarcha gikan sa Welcome Rotunda buagi sa UST along Espanya ug moderetso ngadto sa Moraita ug adunay programa na dili kayo taas diha sa atubangan sa palasyo sa Malacanang kung mahatagan o panahon o kung makalusot sa mga blockage mga kapulisan kung adunay mga blockage nga himuon. Pero usually diya pa lamang sa recto ay aduna na mga pulis nga nagabantay nga walay makalusot ngadto sa Minjula. Ay, pila ni 4 years na attorney. Wa pa gyud mo'y kamo sa labor nga sector bisan asa nga grupo diha organisasyon labi na pong under sa nagkaisa labor coalition ikaw po ang chairman wa pa gyud chance nga nakaatubang ang kanang direct gyud sa pangulo regarding aning mga mulo sa mga sectors pamuo. Mo nay tawag na mo nay nakakalungkot sabi pa ng mga kasama natin dito sa Manila kung sa Binisaya sa nakalulungkot parang usa ka dili maayo dili maayo nga paminawon makasusubo makasubo nga hitabo sa pagka-presidente ni Bongbong Marcos nga wa man siya magbana-bana way pagbana sa mga issues sa mga mamumuo kay kung aduna siya pagpakabana nagpatawag siya sa meeting unta nga adto pang first 100 days sa iyang administrasyon atong nakita sukad pa ni adtong panahon sa iyang tatay si Presidente Ferdinand Marcos Sr. nga ang mga sektor nga mga importante sa atong sosyedad
kanunan may mga dialogo nga gihimo diya sa Malacañang, ano? Ang labor, ang mga mag-uuma, o kung ubang pang mga importanteng sektor, adunay panahon ang presidente para ipakita na siya nagapaminaw sa mga problema o mga issues nga giatubang sa mga batakang sektor sa atong katilingban. So kami ay natingaga yun, no? Natingala o nasubo na sukad o almost 4 years na wa siya maghatag pagtagad sa atong mga mamumuo. Wa gi apil sa Oo, nakalimtan. Nakalimtan. o napil sa agenda nya mura bay ginahimong gatasan karon yung mga labor force mo nagbuhi sa uban nato nga mga sektor. Oo, mo na. So, ato karong mga kahimtang, siyempre, ang atong mga mamumuo, walay tawag niya na, no? Na nalubong. Nalubong sa utang. So, ilang mga ATM nakasangla na. So, ibig sabihin ay kulang na kulang talaga. So, instead na igarantiyahan ang living wage o ginatawag o nakabubuhay nga sahod o makabuhi nga sweldo, ang nahitabo ay naging living in debts wage. So, nakalibing sa utang, ika nga. Oo. Pero sa localized attorney na ba diri sa Mindanao na may makalihukan ugma? Aduna gitanaw nga aduna inisyatiba sa mga nagkaisa labor coalition diha sa dakbayan sa Davao, sa dakbayan sa General Santos City o sa dakbayan sa Cagayan de Oro, no? Ang atong mga affiliates sama sa Partido Manggagawa sa sentro na nagkakaisa progresibong manggagawa o ang atong mga kauban sa Federation of Free Workers, adunay mga inisyatiba. Sa Visayas usab, adunay nag-report ang atong mga kauban sa Cebu, sa Iloilo, sa Bacolod, adunay mga inisyatiba nga pagahimuon, mga rally sa mga Freedom Park o mga marcha sa mga kalsada sa mga dagkong syudad sa Visayas. Sige. Attorney, gawas na lamang basta nakuwala na pangutana sa imo, attorney. Oho, kita nanawagan sa atong mga kauban sa pamuo nga ugma usa ka epektibo nga boses sa mga mamumuo para madungog sa Malacañang nga moapil kita o aktibo kita nga uban sa Labor Day celebration, no? O atong ginatanaw usab dili lamang ang mga issue sa sahod, sa ayuda, sa solidarity tax, sa wealth tax, o sa panawagan nato nga aristuhon ang mga korakot sa atong mga opisyal nga nagkuha og mali-malita nga mga kwarta sa kaban sa nang bayan. Dili lamang kinaginatanaw usab nato nga ang Labor Day usa ka day of action, usa kini ka panahon nga manawagan ang mga union nga ang mga mamumuo mag-organisa, no, sa mga asosasyon o mga union para aduna sila'y gahom o aduna sila'y bargaining power kasulod sa ilang mga pabrika, opisina o asa man nga plantasyon na magnegosar, no, sa collective bargaining agreement para maitaas ang ilang mga sweldo, mga benepisyo nga dili maghulat sa gobyerno. O makatabang usab ang mga union para sa pagresolba sa mga gagmay o mga seryoso nga mga grievances pamaagi sa grievance procedure sa ilang collective bargaining agreement. So makatabang dayon, no? Kaya mag-organisa ang mga mamumuo, mag-organisa o magnegosar sa ilang collective bargaining agreement. Sige, Attorney Sunny Matula. Attorney, salamat kayo sa panahon, Attorney. Balag busy kayang Daghang salamat. Amo ka na Daghang salamat. Nakauban dire karong gabi una. Salamat, Attorney Sunny Matula. Mayong gabi.
Yes, daghang salamat po, Doc Kevin. Nagpasalamat ang Federation of Free Workers o ang nagkais sa Labor Coalition. Mabuhay po kayo. Saturday, Sunday, matula, mga